Psalm 119, so Psalm 119:11, if I'm not mistaken, sinabi doon ng psalmist, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Yeah. Ang ganda lang nung word na ginamit doon, I have hidden your word in my heart. Alam nyo, kung ita-translate natin yun, ang word kasi na heart, in original translation, it is your subconscious and your conscious mind. It is the totality of how you decide, your feelings. Feelings kasi natin, hindi naman heart yan eh. Brain pa rin yan. Sa totoo lang, the emotions, the motivations, the responses, pati yung decision making, lahat yan, nasa mind natin. You cannot really achieve transformation yung New Year, New Me without clarity. Right. Parang for me to conclude yung pinaka-gist nung pinag-usapan natin. Ang ganda kasi marami palang hindi na-achieve yun. Their clouds are minded. Right. Wala silang awareness. Kasi yun nga walang clarity. Hindi na nila nakikita kung saan pupunta. Saan ba ako pupunta? Kaya sabog. Yeah. Walang napupuntahan. Yeah. Even how they deal with people, parang all they think is about themselves lang, ganon. So, ang ganda ngayong 2026 na pabigyan natin ng clarity. Yeah. Goals natin, vision. Actually, mas matalino pa yan sila sa atin. Mas logical pa sila. Mas marami pa silang alam when it comes to scripture, even Pharisee. But what makes us different from them is si Satan, hindi siya obedient. What's up, everyone? Welcome to Life Place Podcast, where we talk about life, faith, and anything in between. Kung ikaw ay nagda-drive, going to work or going to school, kung ikaw ay nag-gym or nag-workout ngayon, siguro pangatlong set mo na ata to. Just keep on working out. Kung ikaw naman ay nandyan sa bahay while working, home-based, we want to welcome everyone dito sa ating Life Place Podcast in today's episode. Hindi ko na alam kung ano sabihin ko. Pero masaya ang ang mangyayari ngayon sa episode na to because today we have a special guest. Yeah. But for us, he is not a guest anymore because he is a great friend and a mentor to us. Actually, he is also one of our ninong sa aming kasal. Without further ado, let's welcome Pastor Coach Paul Eguia! Hello guys! Magandang hapon, umaga, or gabi. Depende kung anong oras mo ito papanoorin. And it is a privilege to be here. Matagal na natin ito na plano, no? Yes. Pero at least ngayon natuloy na kasi sobrang busy ng mga artista friends ko dito. So, ikaw, busy ka ata sa mga shows mo, mga movies mo eh. Patay tayo dyan. So it's great to be here. Salamat sa kape. Salamat sa magandang ambience. And let's do this. Yes. Yan. Yes. So, unang-una, we're gonna ask lang kung para sa mga, syempre, Let's go. viewers natin sa ating Life Place Podcast, what do you do, Coach Okay. Paul or Pastor Paul? Well, I do sa church. I'm a pastor no sa aming church sa Word International Ministries Alabang. Pero yung income ko, what I do is I do coaching no sa mga organizational development coaching. We facilitate learning workshops. Under ako sa company na Strategic Organizational Leadership Academy or SOLA. Sola. For short. We help MSMEs find their anchor. It's Yeah. not really a training company. More of, ang focus namin is strategic alignment, strategic planning, mission and vision, mga ganyan. And also, I do one-on-one coaching on the side. Meron ako mga clients. 100% of my clients are business owners. Yan. Ang niche ko talaga pagdating sa coaching is more of behavioral change, habit formation, and adult learning. Wow. So, yun. Napakarami. Dami. Ano ko And yun syempre, may bago kang nilaunch na podcast mo. Yes, na yan. sir. Yes, sir. Oh, salamat sa iyo. Wow. Matagal na sinasabi to I think that was 3 years or 2 years ago na niyang sinasabi, why not magsimula ka na ng podcast? And I just didn't have the time to do it. Pero
tinatamaan na rin ako nung sinabi na pag-uusapan natin at nung mga mentors din na minsan naiinis tayo sa mga wrong mindsets Yeah. na kumakalat, Yeah. di ba? Pero sabi ko, imbis na mainis ako, ano ba ginagawa ko? Kaya I'm really inspired sa ginagawa ninyo. Wow. I hope you keep on doing this. And dun, sumunod din ako sa yapak nyo na why not nga yung mga may mindset about the Bible and the Lord, mas magsalita. Diba? Amen. So, I started my podcast on Spotify. It is the Second Mind Podcast. The Second Mind Podcast. Come on, Yeah, guys. oo. Sa Follow nyo Spotify. na. Subscribe. Episode 1 lumabas last Friday, pero next Friday, episode 2. Yan. Wow. So, hopefully magawa ko siya consistently. Wow. Yan. Very exciting kami dyan. Excited kami dyan. Well, let's get straight in today's episode. Oh, yeah. Okay. Una-una, thank you pala sa lahat ng mga nakanood ng mga previous episodes natin. We really appreciate everyone. Especially sa lahat nag-comment. Oh, Kita yeah. namin parang karamihan, di pala karamihan, lahat ng mga nag-comment parang nagte-testify na yung Right. mga episodes, yung Yeah. mga sinishare natin dito has really blessed them and inspired them at has really helped them personally in their journeys or seasons. And syempre nandito pa rin kami to bless you. And nandito rin kami to bless you 2 times. Yes. Kung bakit namin in-invite si Coach Paul. Oh, At yeah. maraming, di ba love, maraming mga viewers natin at maraming mga tao ngayon, they're struggling with a lot of things. Mental health, career, That's right. Yeah, relationships. especially ngayong bagong taon, maraming mga nangako sa sarili nila na I will change this year, I will change my habit, yung mga so-called resolutions. Diba, Yeah. Coach Paul? Ikaw Oo. ba, naranasan mo yun Yes. bagong taon na, bagong Yes. Oo. new year, new me, ganyan. Yes. Madalas naman natin yan ginagawa and magkaroon tayo ng New Year's resolution. Pero sabi nila, based sa studies, on the average daw, naglalast daw yun 3 to 4 months. 3 to 4 months. After Oh, that, wow. balik na daw. So, ibig sabihin, yung gym membership, Ayan. 3 months lang. 3 to 4 months lang. Alam mo, yun daw yung pinakamadalas masabi na lie. Magpapapayat Oh, wow. na ako. Magandang business yun, no? Yung magbubukas ka lang ng gym mo, 3 months lang in a year. No? From January, sige, sagarin natin ng April. Oo. Wow. Pwede. Tapos isasara Tapos, mo na. pagdating ng May hanggang December, wala, sarado na. Oo, Kasi wala makakatipid nang- sa operational expense nun, bro. Ang tawag sa gym na yon, Ano? intro gym. Di ba may intro boys? Oo, yes. Intro gym. Oo, hindi ko na inabutan yun. Ayun. Joke lang. Gen Z ka nga pala kasi. So, di ba, tama yan, Coach Paul, no? Maraming mga tao. Ako, Yeah. ako doon, guilty ako doon. Na, nung hindi ko pa nalalaman, or hindi pa ako nagmamature when it comes to decision discipline, Right. and really having right habits, doon ako natatalo. Kumbaga parang sa una, 'di ba, very very motivated ka. Ito yung gagawin ko. By end of the year, kailangan may 6-pack abs na ako. Yan, Ganyan, oo, ganyan. Pero bakit maraming mga tao ngayon, siguro hanggang ngayon, yun nga, maraming hanggang 3 months lang yung last ng Right. New Year's resolution. Hindi sila nakakatawid hanggang Mm. onwards. Sige, bago natin yan sagutin. Kayo ba, meron ba kayo mga experience na meron kayo mga nagawang New Year's resolution probably in the past na naalala nyo pa na biglang hindi ko na rin nagawa eh. For sure. Kayo ba? Ano? Ikaw, Siguro besides sa workout, Yung mga tatapusin ko yung kailangan 4 na libro akong matatapos per month. yeah. Mga ganyan. Right? siguro pagdating sa dati na try ko nung medyo hindi na kasi ako nasa running era eh. Parang nasa loving era na. Yan. So unahin ko. Noong time na single ako, sabi ko,
by next year, ito yung time na parang December, tapos by next year, sinabi ko sa sarili ko, okay, kailangan bumili pa ako ng mga sapatos, ng Okay. mga pang-running talaga, running shoes. Hindi basketball shoes, running shoes Running talaga. shoes talaga. Diba? Oo. Tawag na to, yung short, ang tawag na to? Running Basta shorts. Running shorts, ganyan. So, nag-invest na ako. Tapos, nag-decide ako, sabi ko na kailangan, araw-araw, magsisimula na akong tumakbo. Ganon. Praise God, tama yun. Hanggang March lang. Ikaw, Shek. meron Ako, ka ba? coach, sabi ko gusto kong makapag-aral ng isa pang instrument besides the guitar. Nice. Natuto naman ako, pero hanggang basic lang. Hindi ko na siya Right. tinuloy. Parang, okay, nakaplay ako ng isang song, How Great Is Our God. Yan, 4 chords lang yan eh. Hanggang sa wala na. Hindi Keyboards. Keyboards naman Right. yan, sorry. Keyboards yung sinubukan ko kasi yun yung meron sa bahay. Right. Tsaka pag worship leader ka, sabi nga nila, it's easier daw. So sabi ko, sige nga, baka ang hirap pala ituloy-tuloy pag wala kang oras at talagang discipline. Yeah. So hanggang dun lang, nasimulan, pero hindi siya So, may goal ako, pero wala akong maayos na habits. habit. Right. Oo. Normally, ano yan? It's easy to start eh. Exactly. Oo. And ano yan, kumbaga, now, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood sa atin na pag sila, na-feel din nila yun na meron silang sinimulan na New Year's resolution tapos hindi nila na sustain. Normally, ang nabe-blame natin, willpower natin. Right? O kaya, possibly, may isip natin, weak tayo. But the reality is, hindi lang naman yun. Meron pang mga other facets to it. Isa sa mga, namin, natutunan ko, siguro, short story lang. I started ng career ko talaga sa professional speaking as a trainer, a corporate trainer. More of competencies building, kung paano mag-build ng skill sa loob ng isang kumpanya, sa isang organization. Nung nag-start ako doon sa career ko na yun, nagtuturo lang ako ng mga content. Kailangan maganda yung slide mo, maganda yung dynamics mo, gumagawa ka ng mga learning design. However, what I have observed is, after ko magturo, after mo magpayo, hindi ko alam, magana ba? Kumbaga, kamusta na kaya sila? Nagbago ba talaga? Okay. Yeah. Siguro kayo, meron kayo, alam ko mga mentors kayo. Kayong dalawa. And alam ko baka meron kayong mga napayuhan na. Baka nga napayuhan nyo na rin yung nagkakamera sa atin eh. Ilang beses, pero parang walang changes. Pero the praise 2026 na. Hindi, pero di ba meron naman. tayong mga napayuhan in life na ulit-ulit na. Yep. Tapos hindi naman sila nagbabago. So, it's the same mechanism, no? And what I learned nung nag-undergo ako ng certification ko sa life coaching, pati sa adult learning is, na-realize ko na it's easier said than done. Even though magkaroon pala tayo ng intentions or ng goals and we articulate it, meron palang force na mas powerful sa intention natin. That is our tendencies. So, siguro, concept lang, mag-introduce lang ako ng concept why this exists, no? Meron dalawang mechanism na nagpapatakbo ng brain natin. So, kung psychology, pwede mo yung conscious, subconscious mind. Sa neuroscience, the old brain, new brain. Pero whatever that is, meron dalawang mechanism na nagpapatakbo sa brain natin. Yung unang part is yung conscious part. Ito yung nag-iisip. Ito yung nagpa-problem solving, nag-iisip ng changes, nag-iisip ng innovation, yung logical part ng brain natin. That is what we call the conscious part ng brain natin. Pero merong mas powerful part ng brain natin. This is the subconscious. Na 95% of the time, pag adults na tayo, yun ang nagte-take over. Wow. So, paano siya nag-work? Yung logical part ng brain natin, the conscious part, sobrang matalino yan. Pero sobrang tamad. Okay? Siya yung sa kumpanya, para siyang boss. Ang ginagawa niya,
if we're going to learn something, so kunyari, bigyan natin ng example. Ano ba yung sinabi nila, yung sports daw ng trentahin? The pickleball. Yan. Mm. First time ka magpi-pickleball. Yeah. Ituturo sa'yo yung form, ituturo sa'yo paano yung lakas, yung pagpalo. Ang gumagana sa atin is the conscious mind. Okay, ganyan pala yan. Pinaprocess niya, the problem solver. Now, habang ginagawa mo, paulit-ulit, natututo ka kung paano siya gawin ng mas madali. That is the learning curve. Tama? Ang ginagawa ng conscious part ng brain natin is gumagawa siya ng standard operating procedures. Mhm. Dapat pala ganito pala kalakas. Habang natututo ka. Tapos, unti-unti yan maglalaho. Ang gagawin ni conscious part ng brain natin, ito na yung standard operating procedures, ibibigay na niya yan kay subconscious. Ikaw na ang magtatrabaho. Naaral ko na yan. Magpapahinga na ako. Ginagawa yun ng brain para mas maging efficient siya. Kasi, ang function ng brain, pag lagi kang nag-decision making, nagpa-problem solving, i-drain yan yung energy reserve mo. Mm. So pag ginawa niyang skill, yung mga ginagawa mo, magkakaroon ka ng mga routine, hindi na niya kagamitin si logic or si prefrontal cortex. Ang mangyayari, you're going to function by autopilot. Yeah. Hindi ka mapapagod. Yun ang physiology nun. That is why, ang adult daw, by the age of 25 and above, meron tayong mga hardwired habits, unconsciously nating na-develop sa sarili natin, na yun ang magiging ating autopilots, ating magiging defaults. That's good. So pagdating natin ng adult, ang mangyayari sa atin is, meron na tayong set of program on how we decide, how we do our day, na you don't need your conscious brain to do it. Mhm. Ngayon, saan papasok yung New Year's resolution? Okay. Mag-i-introduce ka ng change. Diba? Consciously, sasabihin mo, gusto kong magbago. Gusto kong gawin tong habit na to. Gusto ko itong mag-learn. But you then realize that 95% of the time, you're gonna run on your autopilots. Mm. Wow. Diba? So, anong nangyayari? Meron ka sanang gustong gawin na change in your life sa brain mo, but your physiology is on a whole different program. So, mahirap basagin ang hardwired habits. So ngayon, ang nangyayari sa atin, consciously, ito yung gusto na, tama naman yan eh. Tama naman yan eh. Pero, pag dumating na yung emosyon, pag dumating na yung wala na yung motivation, okay na ulit yung ano mo, bumabalik ka dun sa mga dati mong gawin. Pagka hindi ka conscious, bumabalik ka dun sa dati mong ginagawa. Yun na nangyayari kung bakit nahihirapan tayo sa New Year's resolution. Last example pa. Hindi nyo napansin, pag nagpapayo tayo, ang galing natin. Yeah. Pero pagdating sa sarili mo, Exactly. Bakit? Kasi lelat ka. pag nagpapayo ka, you're using your conscious brain. Oh, wow. Pero pagka mataas na ang emosyon, hindi na yung conscious brain ang gagana sa'yo. Yung default part of your Default brain. na. Yeah. Kaya, lahat ng tao, alam nila yung tamang gawin. Pero hindi nila na-design yung sarili nila kung paano magawa yung dapat nilang gawin. Yan. Wow. It's good. It's good. Kaya mahirap. Yan. Yeah. Pwede rin natin ma-relate sa sinabi ni Jesus, the Right. flesh Exactly. is weak. The spirit is willing but the flesh is Flesh weak. is weak. Yes. Diba? You want Oo. to change, you want to achieve, yung transformation, pero minsan ikaw nahihirapan ka. Right. No? Yeah. Psalm 119, so Psalm 119:11, if I'm not mistaken, sinabi doon ng psalmist, I have hidden your word in my heart that I might not sin against thee. Yeah. Ang ganda lang nung word na ginamit doon, I have hidden your word in my heart. Alam nyo,
kung Ito, maganda ita-translate yan. natin yun, ang word kasi na heart, in original translation, it is your subconscious and your conscious mind. It is the totality of how you decide, your feelings. Feelings kasi natin, hindi naman heart yan eh. Brain pa rin yan. Sa totoo lang. The emotions, the motivations, the responses, pati yung decision making, lahat yan nasa mind natin. Yun yung tinasabi ng Bible na heart. Sinabi nung psalmist, I want to hide God's word, God's principle in my subconscious, in my autopilots, so Wow. that I will not sin against Him. Wow. Ang gap sa atin is, paano natin gagawin yung konsepto or yung intention natin to change para maging autopilot. Yan. Yeah. Yeah. Yun ang gap. That's Kasi, madalas kong sinasabi, marami tayong mga preaching, puro behavioral. Mag-disciple kayo, huwag nyo nang gagawin to. Ang mga do's and don'ts. Rules. Yeah. Right. Yeah. Tinanong ko yung mga tao, sino dito yung alam nyo ng mali, pero ginawa nyo pa rin? Yeah. So nagtaas sila ng kamay. Ibig sabihin, education or knowing what to do will not change your behavior. Because if yes, the most informed people Tama. would have the best lives. Tama? Yeah. Pero hindi. So ang lagi ko sinasabi, telling people to behave will not address the behavioral gap. Ang mas tanong dito is, bakit kahit alam nila na dapat sila mag-disciple, Wala pa rin. Oo. hindi nila nagagawa? Yun ang tinatawag nating belief behavioral gap. Yun. So, ganun din ang nangyayari sa atin sa New Year's resolution. I believe I should do this. Pero yung behavior ko, hindi nagagawa. May gap. So, ang tanong, how do we address that? That's right. Yan na. Yan. Gusto nyo pa pag-usapan natin Yes. yun? Gusto ko na eh. Give me the answers. Magko-commercial break muna. Ayan. So sige, meron tayong siguro meron akong introduce na framework. Marami tayong pwedeng way on how to go about this. But siguro ang pwede nating gawin is yung framework na introduce natin is yung isa sa mga favorite kong ginagawa is to introduce the 4 levels of competence framework. Para daw maitawid mo yung intention mo sa behavior mo is meron daw tayong tinatawag na 4 levels of competence. Para siyang hagdanan. No? Yung unang level of competence is unconscious incompetence. The first level. Ang ibig sabihin nun, unconscious ka, hindi mo alam na hindi ka magaling. Yun yung first level. Okay. Ano ang senyales na nasa first level ka? Kunyari, mag-aaral ka mag-drive. Naalala niyo yung first time kayong mag-aaral mag-drive. Nung hindi pa kayo nag-aaral, mag-aaral pa lang. Nag-aaral. Yeah. Alala niyo. Excited. Hindi ko alam yung hindi ko alam. Nagigets niyo yun? Yung hindi mo alam kung ano yung hindi mo alam. Yeah. Yun daw yung first level of competence. Okay, first time, kunyari, mag-golf ako. Ano bang sapatos isusuot ko? Kailangan ba nakaganito ako? Yung tanong mo is, hindi mo alam lahat. Kasi hindi mo alam kung ano yung hindi mo alam. Na minsan may mga tinatanong ka, na dun sa expert, hindi mo na kailangan malaman yan. Nagigets nyo? That's the first level. That's an indicator na nandun ka sa first level of competence. The unconscious incompetence. Ang susunod dun, para ma-address mo yun, anong gagawin mo? Nyari, first time mo mag-golf, magtatanong ka. Tatanong ka. So so hindi pala kailangan gano'n. Hindi, okay. Nagno-notes ka. Pumupunta ka ngayon sa second level na dahil nagiging aware ka. Ito yung nagagawa sa mga churches pagka nagpe-preach.
tinatawid mo sa second level. Nagkakaroon na awareness na meron palang standards. Meron palang right or wrong. Yung second level na yan yung tinatawag nating conscious incompetence. Conscious ka na banu ka. Conscious ka sa kabanuan mo. Yun. Nung una, hindi mo alam. Hindi mo talaga alam As in, clueless ka. Ngayon, okay. Dahil nagtatanong ako, dahil may awareness ako, alam ko na ngayon yung mga kailangan kong malaman. Okay? Normally, sa mga church setups, dito natatapos. So, hindi siya tumatawid sa behavior. Okay? So, okay. Lagpaso ba tayo? Tuloy lang. Okay, tuloy lang. Okay. So, yun yung nangyayari sa second level. Okay, alam ko na parang dali natin sa church setup. Okay, alam ko na hindi dapat pala nagdi-disciple ako. Na ngayon kasi hindi. Kailangan pala umalis na ako dun sa mga strongholds ko. Pero dun natatapos Kasi kailangan mo pumunta dun sa next level. Yung third level of competence is the conscious competence. Kaya mong maging magaling. Pero kailangan mong gamitin yung inintroduce nating concept kanina. Kailangan mong gamitin yung conscious mind mo. Which is the 5% of na ginagamit natin throughout the day. So, ano bang pwede natin example? Basketball. Nung natutunan natin mag-dribble, kaya mo nang mag-crossover. Kaya mo na mag-behind the back. Kaya mo na yung nagdi-dribble ka ng hindi nawawala. Pero kailangan mo yung conscious mind mo to do it. Yeah. Ibig sabihin, bawal ka mag-multitask. Diba? Kaya mo nang maging magaling dun. Pero biglang, pag may dadating na nabantay, tas meron yung teammate mo libre, hindi mo pa siya makikita. Kasi focused yung brain mo. Yeah. Every time ginagamit mo ang conscious mind mo, mahirapan, it will be challenging na mag-multitask. Okay? Unless, yung ginagawa mong multitask is nasa subconscious. Okay? So, third level na yan. Ito yung kailangan nagagawa ng church to assist. Okay, yeah. Okay? Bakit ba hindi nagdi-disciple? Yeah. Yun pala, kulang pala sa skills. Yun pala, marami kasing factors na nag-a-affect ng behavior ng tao Normally, isa yun sa mga dati nung baguhan pa lang ako sa simbahan, ang akala kong getting in the way of behavior is lack of heart. Hindi kasi talaga nila mahal si Lord. Laging ganun kagad. Pero maraming factors pala. Paano malalaman yung factors? Kailangan mo tanungin yung mga tao. So, meron pala. Gusto ko naman sana pastor Pero hindi kasi ako marunong. Skills. Isa pa. Pastor, nagdi-disciple naman ako sa bahay As a parent. So, yun na yung discipleship ko. Wrong belief. Diba? Meron pang values naman na like, dapat hindi mo pinangungunahan yung tao Sa gusto niya. So value, naman yun, core value naman yun. Maraming mga factors that affect the behavior. Diyan yan lalabas dun sa level 3. Sa level 3 of competence. So, conscious ka, kailangan nating turuan silang maging conscious dun. I-address natin yun. Then pag na-address natin yung, it's either skill, belief, mindset, core values, or identity nila. Pag nalaman na natin yun at gumawa na tayo ng program para ma-address yun, dun ngayon lalabas yung third level. The conscious competence. Okay, kailangan paglabanan ko pala yung wrong belief ko. Gagawin ko to habang conscious ako. Now, through repetition, through training, through the right avenue, through the right community, and the right people na lagi niyang kasama, mauulit yun, magbabago yung mindset niya. Pupunta siya ngayon sa fourth level of competence, which is the unconscious
competence. Mm. Ibig sabihin, kahit hindi ka mag-isip, naka-autopilot kaya mo. na yun sa'yo. Mm. Pansinin nyo, yung mga unang nagbo-boxing, biglang gulatin mo yan, sasapakin ka niya ng pabalang na sapak eh. Kasi hindi pa siya naka-autopilot. Ang ginagawa kasi ng subconscious mind, pag meron siyang na-perceive na threat, isa-shutdown niya yung logic mo. Alam nyo why? Kasi kunyari, bigla nasunog yung bahay nyo. Of course. Magko-compute ka pa ba? Hindi, ko kailangan ng alam. katawan mag-survive. Sasabihin ng utak mo, huwag ka na mag-compute. Kailangan mo mag-survive. Fear. Parang Exactly. kailangan may fear, no? Exactly. So pag may mga May high threat. emotional situation, hindi lalabas yung kung ano yung alam mo eh. Ang lalabas kung ano yung habits mo. Oh. So kung ang Bible is just a concept to you, Oh, wow. pag lumabas ang mga highly highly charged circumstances Yeah. at nafe-feel mo threatened ka, ang lalabas sa'yo, hindi yung alam mong totoo, kundi yung private habits mo. Wow. So hanggat hindi yan naka-autopilot, hindi tayo magbabago. Kaya nga, yun nga yung sa Psalm 119, babalikan natin. I have hidden your word in my heart, in my subconscious. I want to fix my autopilots. Para pagka, kung ano man mangyaring problema, fears, doubts, ang lalabas, yung autopilot na si Lord. So in the same way, ibalik natin sa New Year's resolution. Yeah. If we want change but we do not have the mechanism to change, once motivation falters, you're just going to go back to your hardwired habits. Now, imposible ba mag-change? Posible. But you have to understand the mechanism of change. So, sa atin, given the four levels of competence, kung meron kang gustong baguhin, kailangan mong intindihin yung proseso ng pagbabago. Kailangan mong alamin kung ano yung mga hindi mo alam. Sa workout, ano ba yung mga hindi ko alam? Yeah. Kailangan malaman ko muna yun. Isa pa na kailangan kong i-introduce, no? Sorry, ang dami nating concepts. Na, Go. Meron tayong tinatawag na every time magbabago tayo, mag-change tayo, meron tayong tinatawag na limbic friction. Limbic friction, the limbic part of the brain, yun si subconscious siya. Si limbic. Limbic friction is pagka magbabago ka ng habit mo, kunyari, tagal ko nang paulit-ulit sinasabi na mag-gym na ako, mag-workout na ako, pero hindi nangyayari. Meron kang may encounter sa pagkagagawin mo na siya na tinatawag nating limbic friction. Gigising ako, mag-autopilot yung katawan ko. Ano ba yung autopilot mo? Tumitingin ka na notification. Hindi ka naman mag-workout eh. Hindi ka naman naka-conscious brain lagi eh. Di ba? Naka-autopilot ka. Now, dahil meron ka ini-introduce na change, meron kang gustong gawing bago. Naging conscious mind ka, pagkagising mo, conscious ka, mag-workout nga pala ako. Pero dahil ang dami mo kagad desisyon, ano susutin ko sapatos? Ano yung shorts? Ano yung pantaas? Anong oras? Ang dami kagad desisyon. Yun ang tinatawag nating limbic friction. So, ang sinasabi ng brain, sabi ng conscious, dami namang iniisip. Huwag na nga, bumalik ka na lang sa dati. Bumalik ka na lang sa pamilyar. Yun ang ginagawa ng brain. Gusto na lang niya bumalik sa pamilyar. So, kasi yung familiar is safe. That's right. Yung familiar is efficient. Right. So, ang kailangan natin maintindihan pag mag-introduce tayo ng change, we have to find clarity. Hindi motivation ang kalaban mo, kapatid. Clarity. Isulat mo lahat. Ito yung isusuot kong sapatos. Kung gusto mo nga, isuot mo na ng gabi. Habang mahina yung limbic friction. Kasi, ligo na ako. Suotin ko na yung pang-workout ko. Mas tataas ang percentage mo na pagka-clear yung kung ano yung suot mo, ano yung shorts mo, ano yung pantaas mo, anong oras ka, saan kang gym, sinulat mo lahat yon, tataas ang percentage mo na magagawa mo yun. Wow. Versus na,
Sige, mag-workout na ako next week. Okay. Anong oras? Okay. May question ka ba? Wala. Oh, anong oras? So, the more may clarity Clarity. sa bagay na gusto mong baguhin about you, Mm. awareness, di ba yun yung Mm. first level? Mm. Awareness, clarity, Mm. detalye, get as much details as you can Mm. about dun sa change na gusto mong gawin sa buhay mo. Sulat mo lahat. Gusto ka na mag-disciple this year. Sino-sino? Sulat mo. Every kailan, sulat mo. Meron ba akong mga tao na pagka nag-falter yung motivation ko, meron ba akong mga taong kailangan kausapin na mamomotivate ako kasi consistent na sila sa discipleship? Isulat mo. Mm. Tapos sabihin mo, kailangan kakausapin ko Tama. sila Right. pag na ano. Kailangan ng detalye. Yeah, Pag hindi ka detail. nagsusulat, Mm. huwag mo asahang meron kang mababago sa sarili mo. Yeah. Kaya maganda yung sinabi sa Bible, where there is lack of vision, the people perish. Exactly. And sabi sa Habakuk ba yan? Mm. Write the vision. Right. Oo. Tama. Oo. Mm. Na sabi nga yan, Diba? inano namin yan sa prayer and fasting namin. Very powerful yung writing. Kasi huwag kang umasa na maaalala mo lahat. Mm. Oh, yeah. So awareness, lahat. Awareness, details, clarity. That's the first step. Pag ito, kapatid, hindi mo ginagawa, huwag mo asahan na tumagal yung New Year's resolution mo. Mm. Okay? Then, pangalawa, kailangan mong i-design yung workplace mo. Pag ang kwarto mo, pagkagising mo, TV nakaharap, ang gagawin ng brain mo, ipapaalala niya yung emosyon pag nanonood ka ng paborito mong K-drama. Right. So, tatama rin ka mag-workout. Mm. 'Di ba? Kasi pagkagising mo pa lang, kinukyunan niya si subconscious mind mo eh. Bumalik ka dun sa pamilyar. So kung ang hina na ng willpower mo, tapos yung environment mo pa hindi naka-engineer sa change na gusto mong gawin, kalimutan na. Ako ang what is effective for me, coach. Noong time na nakita ko na may changes na at nasusunod ka na yung mga gusto ko sa buhay, I make hard things appetizing. How do you do that? Maganda yung mga sinabi mo na okay, pag kunwari gusto ko mag-workout, dito na ako, bibili ako ng mga gandang damit. Tapos, mag-invest ako. Right. In short. And then, I'll make sure na after I do something hard, I have to reward myself. So, from the preparation ng isang bagay na gusto kong gawin na mahirap hanggang sa matapos na, parang I see it as something na fulfilling and rewarding in the end. Parang Right. ganon. So, kasi nire-reward ko yung Exactly. sarili ko pagkatapos eh. So, sa akin lang, yun lang, syempre may investment kang ilalabas. Kailangan maganda yung earphones mo, headphones mo while working out. Yung mga ganong bagay ba? And isa pa, napansin namin na effective para sa amin. Sinasabi namin, okay, pag mag-workout tayo, ang goal natin is makaapak lang sa loob. Yeah. Yun lang. Okay, anong gagawin natin ngayon? Okay, makaapak lang sa loob ng gym. Tinatamad ka ba mag-workout ngayon, love? Hindi, ang goal lang natin makaapak sa gym, okay na. Right. Kasi yung katawan namin, susunod na lang. Right. Pag nandun na mismo sa place or environment. I-explain ko yan in neuroscience. Okay, go. Yung una mo sinabi na kailangan mong i-reward yung sarili mo. Isa sa mga tip ko is kailangan clear yung reward nyo doon sa ginagawa. For example, every time mag-gym ako, kakain ako ng favorite ko, ice cream. Ang tawag doon is conditioning. Ibig sabihin, tinuturuan mo yung mind mo. Kasi ang mind natin, every time pumupunta tayo sa isang place, meron tayong makikitang isang tao, meron tayong kakainin, our brain, from what we see, may kinukyo niya yung brain mo sa emosyon na nabibigay nun. Okay? Now, pag ginawa mo na yung ice cream, paulit-ulit mo siyang
gagawing reward, kailangan yung reward gawin mong consistent. Yeah. Pag ginagawa mo siya, i-cue ng brain mo na pag nakakita ka ng dumbbell, favorite ice cream. Tama. So, kailangan, ang tip ko dun, para mapalalim mo siya, kailangan mo gawing consistent yung reward. Pangalawa, kasi you have to start a habit sa Atomic Habits, di ba? Alam ko, nabasa mo na yun eh. Ano sabi ni James Clear? You don't rise. Diba? Yeah. Make it happy Yeah. and make it easy. Easy. Pumunta ka lang dun sa gym. Bakit? Kasi pag pumunta ka sa gym, gaganahan ka eh. gaganahan. Maglalabas ang katawan mo ng dopamine or the motivational hormone. Although malakas talaga ang dopamine sa pursuit, meron pa rin tayo na pag meron tayo na-accomplish ng mga small tasks, naglalabas ka ng more motivation. Ang ibig lang na sabihin, lagi ko sinasabi, gusto mo mag-workout, start ka 10 push-ups. Pagkagising mo, yun kagad ginawa mo. Nag-10 push-ups ka kagad. Ano mangyayari? Parang kaya ko pa. Gaganahan ka. Ano pa? Yun din yung science kung ba't kailangan mo ayusin yung kama mo. You started your day not with your notifications ng phone. You started your day with effort. Ang ginagawa, minomotivate ka niya. So, pagkakita mo, di ba? Pagkatapos mo ayusin yung kama mo, biglang, ganda, linis. Yung may napapump up ka. Tapos bigla lilinisin mo na yung sala. You know this feeling, right? Yeah. That's dopamine. So, ganun ang nangyayari ng pagka punta lang tayo sa gym. Pagpunta mo doon, naglalabas siya ng motivational hormone na parang, sige, diretso na natin. Tapos, nakasando ka. Pag pump mo ng bicep, biglang nakita mo, lumaki. Uy, dopamine na naman yun. Motivation hormone na naman yun. So, banatan ko na nga rin yung tricep. Yan na nangyayari. So, pagka kasi ang dami kagad, gusto mo kagad na, gusto ko mag-Arnold Schwarzenegger. Yung, ang dami kagad limbic friction. Ang dami mong kagad iisipin. So, Tama. mag-goal ka lang muna. Yun yung sinasabi mo. Ganda. Ayan. Ganda. Ang dami ka matutunan lang. Ako Sobra, madami. ang dami. Ako, sa lahat ng sinabi ni Coach Paul, ang na-amaze ako is that how God designed us. Exactly. Ang galing, no? Kung susundin lang talaga natin yung design natin as a person, 'di ba? Magiging healthy tayo as a person, magiging person tayo kung anong gusto ni Lord para sa atin, 'di ba? Right. That's right. Yeah, ang gusto ko din na sinabi mo, Coach Paul, is you cannot really achieve transformation, yung new year, new me, without clarity. Right. So, parang for me to conclude yung pinaka-gist nung pinag-usapan natin. Ang ganda kasi marami palang hindi na-achieve yun. Their clouds are minded. Right. Wala silang awareness. Kasi yun nga walang clarity. Hindi na nila nakikita kung saan papunta. Saan ba ako papunta? Kaya sabog. Yeah. Walang napupuntahan. Yeah. Even how they deal with people. Parang all they think is about themselves lang. Ganon. So, ang ganda ngayong 2026 na pabigyan natin ng clarity. Yeah. Yung goals natin, visions natin, even how we deal with Maganda yan. ministry. Hindi lang na-apply or ma-apply sa personal development. Relationship din. Siguro yun yung maging next episode natin. Pwede. Clarity. Kasi maraming mga nasa relationship. Mahilig sila sa basketball move na Hesi. Hesi. Uuro, uso. Hesi, no? Hesi. Yeah. Yun. Alam mo, nasa Bible na yan yung kung paano yung sinabi 2,000 years ago, yung behavioral change is not really starting sa behavior but sa mindset. We abolish, doon nasa Corinthians yan, we abolish every mindset. Every arguments that goes against the knowledge of Christ. Anything na mga mindset, beliefs, core values that goes against behaving the way na kung paano gusto ng Lord. Kailangan natin basagin yun. Kaya nga, ang ganda nung Matthew 28:18 to 20. Ano sinabi doon? Go and make disciples of all nations. Tapos, nung sinabi na inisa-isa na yung command, nung naging specific na si Jesus doon, ano ba yung goal? Teach them to obey.
Wow. Hindi dun sinabing teach them to memorize. Wow. Hindi yun teach them na magkaroon ng knowledge. Sinabi dun teach them to obey. Behavioral change Teach them to obey. That's is good. not something na basta mo lang ibababa kay bala. It's something na kailangan mo silang samahan through the process. Wow. Wow. So sa levels of competence, if we really want to drive behavioral change sa New Year's resolution natin, even sa churches natin, sermons will not be enough. We have to have a mechanism of change. Yeah. Gusto ko lang i-add. What makes us different from demons? Ang mga ang Right. evil, ang demons, actually, mas matalino pa yan sila sa atin. Mas logical pa sila. Mas marami pa silang alam when it comes to scripture. Even Pharisee. Yeah, But solid ang theology naman yan. Yes. But what makes us different from them is si Satan, hindi siya obedient. Exactly. He disobeyed. So, ang ganda yung sinabi na teach them to not to memorize the scripture, to know the To know, scripture, right. but to obey it. Yeah. Amen. Ayun yung difference natin from Oo. Demons. from Sa demons. totoo, ang dami ko pang gusto talagang i-share yung Ibig meron sabihin, kasing- hindi ito yung last, bro. may mga levels kasi yung learning depende sa kung ano yung goal mo. Susunod ko yung approach na gagamitin mo. Pinipigilan ko lang din yung sarili ko na maging geeky dun sa mga terms kasi baka maging boring. Pero I hope sa pag-uusap natin, hindi naman siya dragging. Hopefully. Oo. Ako na ordinaryong person lang, bro, sobrang nagigets ko. Oh, yeah, ako din. Sobrang na-understand ko. Ano? Nagigets kaya nung lover boy? Yun nga, hindi ko rin alam. Oo, puspos na. Umiyak na nga nakikita ko eh. Puro tissue na Bagong yung... buhay na daw siya. Ayan. Oh, wow. Yeah. Bagong buhay na daw. Well, Wow. Oh, wow. Thank you so much, Coach Paul. We really appreciate yung Thank you din. time that you have given to us and Yes. for the Life Place podcast. Yes. So, pag-pray muna natin yung viewers natin before we yeah. end. No? Yeah. Sige, pag-pray natin. Let's pray. Father God, we thank you for this time na dinala niyo po kami. At dinala niyo po si Pastor Paul here in this episode. God, may you just bless everyone who have listened in today's episode. God, I pray that you guide them at Yes. panghawakan po nila yung mga salita niyo, Lord. At truly, you have said in your words, I've hidden your words in our hearts that we may not sin against you. Lord, this year, panghawakan po namin ang mga salita niyo. Yes, Lord. Hindi lang sa aming mga salita, Lord, kung hindi sa aming puso, sa aming subconscious minds. Amen. May we hold dearly your words this year. At hindi lang kami basta mag-New Year's resolution kung hindi makikita po namin yung changes. Yes, Lord. And we will obey, Lord, your words. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po si Pastor Paul here with us. Thank you, God, for this episode. Sir, pray in Jesus' name we pray. Amen. Before we end pala, Yeah. Coach Paul, mag-plug ka na kung ano yung mga gusto mong i-announce or kung ano mga gusto mong sabihin sa ating viewers. Okay, so yun nga, I have a podcast on Spotify. It is the Second Mind podcast. Kaya ako nga pinangalan siyang The Second Mind kasi there is a mind that really governs what we do. So it's all about behavioral change made simple for everyone. And also, pagka meron kayong mga retreats and camps and conferences, Yeah, sige. Life Place. Life Place na. Diba? Oo, kasi Sinabi na ni Coach. pag-reflect ka talaga dito. Yeah. Kung gusto mo ng masaya, may part ng swimming pool. Yes. Kung gusto mo naman ng masarap na kainan, meron. Kung gusto mo, nagre-reflect ka ng tahimik, meron tayo. Yes. Tapos may masarap na kape. Yes. Diba? And also, I also do, tawag mo dito, yun nga, mga workshops and trainings and speaking engagement. Merong personal, tapos meron din for organizations. We do vision and mission, alignment, values creation, ano pa ba? Strategic priorities. Wow. Yun, you can contact yung SOL, SOL, academy.ph.
PH. Siguro lalabas na lang yan dito sa ating Yun, thank you. Thank you screen. very Yeah, much. Plug it. Syempre. Plug it. Please follow, syempre, Coach Paul sa yes. kanyang social media handles, IG. Coach Paul Eguia sa lahat. So, Yes. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ay, Yeah. hindi pala LinkedIn. Paul Eguia lang pala sa Yes. LinkedIn. Thank you very much. Thank you, No? Coach Paul. Thank you, Coach na-enjoy ko Paul. So ang much. every time, you know what, every time makakausap kami nitong mga to, it's like a podcast na rin. Oh, yeah. nga eh. So, Lagi. thank you na Kanina nagawa nga eh. natin to for more people to see. Yeah, Amen. of course. Thank you. All right, thank you, everyone. Please subscribe, spread the message, like, and share this episode para mas marami pa tayong mabless. Yes. Yes, Sobrang sir. laking tulong kapag na-share at na-spread nyo po yung message na to. Thank you, everyone. Thank We'd you like so to, much. Siyempre, thank you sa lahat ng mga comments and likes, lahat ng pinagagawa nyo in order for this channel to really spread to more people. All right, thank you. All right, At God makita-kita bless. tayo sa next episode. See you God guys. bless. Peace.